Wala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa banal na kasulatan, dalawang nasusulat na pagkakataon lamang na tumangis o umiyak ang ating Panginoon. Ang unang beses, noong pumanaw ang matalik ng kaibigang si Lazaro, lumuha si Jesus. At ang pangalawang pagkakataon, natunghayan natin sa Ebanghelyo, tumangis si Jesus para sa bayang Jerusalem. Napaiyak ang Diyos. Isang katotohanan ang siyang ipinapakita sa atin patungkol sa pag-iyak ni Jesus. Ano po iyon? Taong-tao ang Diyos. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, taglay na lakas, taong-tao si Jesus. Nalulungkot, nasasaktan, umiiyak. Sa kabila ng pagka-Diyos, hindi itinago ni Jesus ang kanyang nararamdaman. Alam ni Jesus kung ano ang pakiramdam ng mawalan sa buhay, lalo pat ang tao malapit sa iyong kalooban. Batid ni Jesus ang pait ng hindi pagkatagumpay sa isang bagay matapos na itodo at ibigay ang lahat. Kung kaya't si Jesus, been there, done that. Ang mga luha ni Jesus ay luha ng pagmamahal. Ang kanyang pagtangi sa Ebanghelyo ay nangangahulugan ng kanyang panghihinayang. Sapagkat si Jesus ang siyang unang masasaktan. Si Jesus ang siyang unang manghihinayang. Kaya nga po sa Ebanghelyo, napatangi si Jesus. Bakit? Sa napipintong pagkasira ng kanyang bayang Jerusalem. Mahal ni Jesus ang Jerusalem, subalit hindi niya kayang ipilit yung kanyang sarili. Ibinigay ni Jesus ang lahat-lahat sa kanyang mga kababayan sa Jerusalem upang kanilang maramdaman ang tindi ng pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Ginawa ni Jesus ang lahat, subalit ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay nauwi sa wala. Bigo ang Panginoon. Kung kaya sa kanyang kabiguan, naroon yung sakit, naroon yung lumbay, naroon ang panghihinayang. At dahil nasasaktan, napaluha na lamang. Sigurado sa mga magulang na naririto, pag yung pong anak ninyo, sobrang mahal ninyo, lahat ibinigay, pero ibang direksyon yung kanyang tinatahak, hindi ba't yung nanay, yung tatay, mapapaluha na lamang? Para bagang sasabihin ng magulang, saan ako nagkulang? Ano ang kaya ko pang gawin? Ano ang dapat pang gawin? Mapanumbalik lamang sa aking yakap ang isang anak na matigas ang ulo. Mantakin ninyo, ganitong-ganito nararamdaman ng ating Panginoon. At tayo bilang kanyang mga anak, kapag nakikita po niyang sa ibang direksyon tayo pumupunta, kapag nakikita ng kanyang dalawang mata na mismong tayo ang sumisira ng ating buhay, muling lumuluha ang Panginoon. Muli siyang tumatangis. Kung kaya nga po, kung meron mang isang bagay na dapat nating ipagdasal ngayong gabi, sana, huwag na tayo ang susunod na maging dahilan ng pagluha ng Panginoon. Sana, huwag tayo ang siyang magiging susunod na dahilan kung bakit nasaktan si Jesus. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Kung ang mga magulang lubhang nasasaktan sa katigasan ng ulo ng kanilang mga anak, kung ang bawat nagmamahal nasasaktan kapag unti-unting nakikita nila ang pagkasira ng buhay ng isang minamahal, ganoon ang nararamdaman ni Jesus. Ganito ang kanyang nararanasan. Mainam na tanungin natin ang ating mga sarili. Napaiyak na ba natin ng Diyos? Napaluha na ba natin si Jesus?